For what you worship in ignorance, this I proclaim to you. The God who made the world and everything in it, He is the Lord of heaven and earth, and does not live in shrines made by hands. Neither is He served by human hands, as though He needed anything, since He Himself gives everyone life and breath and all things. Heavenly Father, we thank you for your goodness in our lives. Tulungan na kami ako nga kanay mangkita at kinaimbag mo, kinamatalek mo kada kami. Sometimes our eyes are so clouded and we cannot see your grace in our lives. But Father, I pray this time that you open our spiritual understanding, that we may see you, we may know you. At maidayaw ni si Kaapo Diyos, not as an unknown God, but the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Lord, we thank you for this time. We honor you, we bless you even to the study of your words. Bendisyon nam Apo, itong galmay sa kanaming. We have no other desire but to honor you and to worship you. At mapadayawan ka kali Apo, tibiyag itong galmay sa kanaming. In Jesus' name I pray. Amen. Happy September po. September 1 na pala ngayon. Kaya malagayaw ni Apo Diyos. Damdaman ka na dati mga gilitan ni Awa. Jingle bells, jingle bells. Last Monday, ano nga mag-a-acting kang katawa, kaya nalagrag sa akin nakita tayo because of our first ever Kids Day Out, Family Day Out. Sino ba nakapunta sa Family Day Out natin? Nagragsak, nag-enjoy talama. Salamat sa mga nag-organize sa Kids Ministry. Hopefully, if God permits, next year, maka-join tayo amin. Met, kaya first time na in-help tayo, nakita tayo di impact na kaya. But today, we continue with our series, Knowing God. Kaya tayo slash na the God that we serve. Knowing God slash the God that we serve. Kaya pag magda ni Apostle Paul in Athens, kaya na nakita na shrine, kaya binasa na to the unknown God. Kaya kula na, the unknown God nga, ano ang mo? Dadayawan nyo nga saan nyo nga ang mo, iyang amo ka na kayo. And many people are worshiping a God that is unknown to them. Pag pwede ganit Hindus sa amo na. Amo na nga dyan bato, wano dyan cockroach, wano dyan cow, wano dyan aso, dadayawan na. Mga tao din magdaydayo tinhanlang ang amo nga Diyos. Nagmay na topic tayo, knowing God. Pakitanong sa katabi, kilala mo ba ang Diyos? Kilala ba natin ang Diyos? Are we really sure of the faith that we have? Amo tayo ba ni Apo Diyos? Kung nagkaroon din last Sunday, you call God God, but who God is? Sinong Diyos yan tinatawag mo? Is it the God of the Amorites, or the God of the pagans, or the God of the Muslims, or the God of the Hindus, sila Brahma, God of the Buddhists, or the God of the Bible, na ang pangalan niya ay Yahweh? Last Sunday, we established this truth that the name of God, the creator of heavens and the earth, is Yahweh. He is the self-sustaining, self-sufficient, eternal God, the God whose name is I am, who I am, the Yahweh of the Bible. He is the God that we worship. Amen. We do not worship an unknown God. Kasi binasa tayo dito eh. God, mag-amo tayo kumanay Apo Diyos. It's really my prayer that we come to know God, hindi lang sa panunot, but really experientially, God, mag-amo tayo ni Apo Diyos. God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God who created the heavens and the earth, the God in whom we move and live, and we are sustained, and we are agbyag tayo, gabuking wana. At Yahweh, tinaga ni Apo Diyos. Baka makikitod kayo, hindi ang kantahan tayo. Yahweh, Adonai, Elohim, Rapha, Jireh. Those are the titles, the names of God, dagan ni Apo Diyos, nga na-ascribe kay Juana. We cannot really contain God into just one name.
May masamang kititiragan niya ako Diyos, Yahweh. But all throughout history, kat nagaduma, hindi ascribe na kinuha na title na. Maraming titles si Lord. Tao nga minsan, daming title eh. May nakita akong ID. Lawrence Benyos, RN, PhD, WWH. Dami yung ang awan ng title ng pangalan niya. Yung mga nasa medical field, ang dami kasi nilang inaaral. So, humahaba yung mga titles na mga na-receive nila. And to their titles, we come to know them. Nagpas na titikwa, medicine, nagpas na titikasto, nagpas na titikasto, mga mo tayo, isuda. No, kastaman lang gina-apo Diyos, it is my prayer that we come to know God. Kaya bagat hindi sa amin, the easiest way to know God, kaya babaeng kadagitinagan nga ang-amuan na gano'n na nakikuha na. Hindi, wala namang panahon, all throughout history, no, makamunan niya ako, Diyos pa nagananda. Ada ay tinagan nga ibirngas da, ada tinagan nga yung amuna, God has been known throughout all those things. Kasi so di adalan tayo tangal daw. Inaaral ko kagabi yung Adonai. Dahil so kumati sa naman ito, Adonai Elohim. Hindi nadalagot, hindi siya ganun kadaling. Hindi siya ganun kadaling. Basta na lang na ito, I need to confirm and really make sure that I will say is right and true. So man ito ituloy naman kinti di last Sunday, Yahweh nga nagan, at ituloy tayo man na itinagan ni Apo Diyos, Hebrew titles, Hebrew names, nukas ano nga ang mundo kitang tao ni Apo Diyos. O muna nga title nga ito na kina-Apo Diyos ka, Yahweh Jireh, Jehovah Jireh, popular. Paano pa nagkaiba ng Yahweh at Jehovah? Yung Yahweh, yung Hebrew name niya, in English daw, inarami na kayo mga Jehovah. Just like the name of Jesus Christ, that is Yeshua, the English na Jesus. Narami na Jesus. Now, Yahweh Jireh, Yahweh Jireh. Kas ano nga nabuo na ito'y nagan? Ano ang ibig sabihin ng pangalan na ito, Jehovah Jireh? What does it mean when we call our God, you are our Yahweh Jireh? Genesis chapter 22, verse 13 to 14. Abraham, basahan namin ito, Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in the thicket. So Abraham went and took the ram and offered it as a burnt offering in place of his son. Abraham named that place, the Lord will provide. So today he said, it will be provided on the Lord's mountain. Nung malagay ko yung last Sunday, nung puro capital na L-O-R-D, Yahweh ang one yan. Yahweh yan, and in its original text, Yahweh. So, Yahweh, Jireh. The Lord will provide. And up to this day, iso iti nagana. No, sobrang na history na natin, kinatulad ni Apo Diyos ni Abraham. Dan ba din nakitulad kina Apo Diyos nito eh? Apo Diyos, no, mga bakat, iti kulimpik. Ito siya may sangat, kulimpik ka. Nakitulad ka sila. Kinatulad ni Apo Diyos din nakitulad, hanggang tao din nakitulad. Ni Apo Diyos din nakitulad kin Abraham. Kaya na Abraham, I will make you a great nation. I will multiply your offspring. At ang mabilang, even if you count the stars, ano mabilang? Genesis chapter 12, ang dalita nga tulad ni Apo Diyos, kinatulad ni Apo Diyos ni Abraham. Tulad ko, tulad ako ni Apo Diyos. The Lord said to Abram palang tinagan na hindi sinukatan ni Apo Diyos ni Abraham, go out from your land, your relatives, and your father's house to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Grabe nga katulad nito. Grabe yung promise. Dapat nag-promise ka na rin kastan. Sister Apple, I will bless you. I will bless those who bless you. I will curse those who treat you with contempt, and all the people of the earth will be blessed through you. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. Lakay ni Sunan, 75 years old ni Sunan, kinatulad niya ako Diyos.
Kaya mo matakalan mo no, magpakanan itawan na. 75 years old, kinatulad niya po Diyos ni Abraham, kinatungtong na. Awan iti anak dahil ni Sarah, balo, they are childless nga asawa. Kaya kinatulad niya po Diyos, I will make you a great nation. Kaya fast forward tayo. Nagkaputol ni Abraham. God fulfilled His promise. Trivia, anong tawag ni Abraham din nagkaputol? 100 years. 100 years old si Abraham nung nagkaroon siya ng unang anak na lalaki. Anong tawag ni Sarah? Dinagkala. 90 years old. 90 years old. Okay, sabi sa ako, dami pag-asam. Genesis chapter 21 verse 5, Abraham was 100 years old. And these things God tested Abraham. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. So nagkasuntitawan na, saan mo nagiging na? Maka-imagine ako sa lugar na namin. 90 years old, hindi naganak ni bakit na Sarah. 10 years ang gam nila. You know, imagine the anticipation, 75, pinaguray mo na ako si Sona, 25 years. You know, God has a way of testing our faith sometimes. Pero kadalasan, i-testing niya ako sa panaguray. Pagurayin na ka, gingga na ka, makita na ka, gusto niya pamati, gusto niya character mo. Just like Moses, pinaguray na ni 40 years. Kaya Abraham, pinaguray na ni 25 years. Siguro kadagin na tatawad, ayun na nga ano na mo, buumay, ayun na nga, ako magtiyanak nga, ayun mo ka na kami. Pabalik niya question. But Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness. Imagine the anticipation that Pastor Carol, when it finally came, rinumar ka, pinalagalan na iti Isaac, the one who rejoices, the one who laughs. Kasi nung una tumawa si Sarah. Dagdagan na kami sa conversation na Apo Diyos kayo ni Abraham. Kata nasunod sa likod, dagdagan na. Kata nagkalawa sa mga. Nagsikog na ba? Nagkatawa. Naglibang pa eh. Nung wala niya kailangan, nagkatawa ka. Kaya pinalagalan natin Isaac, the one who laughs. Yung palang ibig sabihin ng Isaac, or the one who rejoices. But that's nga picture out mo, kasano jay joy da, kasano jay ragsak da, no kasano panandong mo ni Abraham na jay putok da, na may sa. Siguro, grabe nga, dung-dungman kanto, kanta-kantaan sila. Grabe di pa ng raon na, panandong na, dito ay fulfilled promise na iso ni Isaac. Dinongtang kitsyempo. Dinongtang kitsyempo that God wants to confirm the faith of Abraham. Dinongtang kitsyempo ti testing ni Apo Diyos. Testingan ni Apo Diyos ti pamati ni Abraham. May ato nang kitsyempo ti biyak na matesting ti pamati tayo. Kahit saan tayo mamaliklikan na ita. Because a faith that is not tested is unreliable. Hindi pa ng testing eh, kaya unreliable. Even a bridge must be tested, a road must be tested, a house must be tested. So it's true with our faith, ibagang takabay mo matisting kanto. Kaya kada panahon, di pa nakadisting. There's a time of testing. God tests the faith of Abraham. He did not tempt him. Baka kung na yung timtaro na tinapos magkaiba po yung tinesting na naging gana ka ano, di pamati ni Abraham. Kaya ako nagdating ang panahon nga matesting tayo, nagdating ko man naging panahon nga mas karkaro ang talan kinagkamang tayo ginako Diyos. Amen. In Genesis chapter 22, nandito pakastoryahan na rin tayo, background tayo. Basahan tayo, tanto ako, so kinasal nga umay na rin simbahan, basa tayo ni Biblia. Basahan tayo, kung ano rin. And these things God tested. Abraham, said to me, Abraham. Ano rin kayo? Simbahan tayo, tabi na rin. Dito 1, dito 2, dito 3, dito 4. Tanggal din hanggang bas-bas. Sige, dito 1. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, here I am, he answered. Take your son, he said, your only son, Isaac, whom you love, go to the land
son Moriah, and offered him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. So early in the morning, Abraham got up, saddled his donkey, and took with him 2 of his young men and his son Isaac, his split wood for a burnt offering, and set out to go to the place God had told him about. Third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Loading. Ay. Then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. The boy and I will go over there to worship. Then we'll come back to you." Abraham took wood for the burnt offering and laid it on his son Isaac. His son took the fire and the sacrificial lamb, and the 2 of them walked on together. Then Isaac spoke to his father Abraham and said, "My father," and he replied, "Here I am, my son." Isaac said, "The fire and the wood are here, but where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Then the 2 of them walked on together. When they arrived at the place that God had told him about, Abraham built the altar there and arranged the wood. He bound his son Isaac and placed him on the altar, on top of the wood. Then Abraham reached out and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, "Abraham, Abraham." He replied, "Here I am." Then he said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your only son from me. Abraham looked up and saw a ram caught by its horn in the thicket. So Abraham went and took the ram and offered it as burnt offering in place of his son. Abraham named the place, the Lord will provide. So today it says, it will be provided on the Lord's mountain. Ang dati istorya na natin tayo. The Lord will provide. Manutawad ni Isaac din itatod kung manitatang na isa na. 100 pesos. Teenager. Awan din isa. So, talaga matulog ka. But he was old enough to carry a wood. Kapag kanitatang na the wood, Jewish tradition says that when you're a boy, you're already almost 13 years old to 37, hindi debatable yun. Yun ang Jewish tradition na pagkakalam nila ng taon ni Isaac. Noong hindi itatod ni tatang na iso na kuma. Natanakot na. Amunan di mapaspasamak. Nung mas karkaro ng amon ni Abraham, no anya, di mapasamak. Kaya verse 5, kunana nga, pati kayo dito ay, I will go and worship. Nagnanataluhan na, kung destintan ko na nagbati ka rito I will go and worship. Ang muli Abraham na daw, gawatan ni Apo doon si anak na nga itatod na. Ilan kaya sa atin ang kayang mag-worship kay Lord, even at times that God is unreasonable. Kasi ano nga itatod mo na anak ko na fulfillment of your promise. Unreasonable talaga ito. It's really unreasonable. But Abraham, kung na natin Biblia, stay here, I will go and worship. Mano ka na kaya karatayo, di kaya tayong iday-dayaw ni Apo Diyos, even at times when we have our own piles of doubts, our own piles of worries and questions about God.
I believe this is a very deep form of worship. Na unang na panangidayaw kini Apo Diyos. Into tiyempo masaan tayo maawatan, but we choose to worship the Lord. That is true worship. Amen. Isaac said to his dad, Dad, may kahoy, may fire. Pero nasaan yung burnt offering? Tapos siguro kanya ang conversation na ito. Pag ako siguro, anak ko, hindi ko kaya conversation yon. That's why Abraham was called the father of faith na iturod na. I can imagine Abraham building an altar. I can even imagine the day they started to walk. 3 days na siguro tunggal pagdag. Apo, apay talaga. Nga itaapon ko. Ito'y intid mo ng anak ko. Every step. How can I imagine he started to build an altar? Katulad dyan na awan may natanta. Naman mo ni Abraham na dyan, anak mo na, daw-dawatan na Apo Diyos. At indrogina nga, narami dyan altar. Pinahintana siguro dyan, anak, nakasda-kasda, but I offer, pinungo na ginalotan na. At kung nagbibiyahe po, he get this sacrificial knife, but inlayat na, talagang i-offer na dyan anak na, but he heard a voice from heaven that says, Abraham, Abraham, huwag mong sasaktan yung anak mo. At timbal niya ni Abraham na likod at nakita na itinasalat ng karnero. At kung nga the Lord will provide. Amen. Jehovah Jireh. The Lord has provided a lamb for Himself. Doon nang galing yung word na Jehovah, Yahweh, Yireh. Ni Abraham, di mo na nga nang ibagadyay. The Lord has provided, the Lord will provide. Amen! Ato nga daras nga i-recite ko dito ay ipanunod ko o rin bakit. Namin ito yung labay mga fathers. Amin yung fathers, kaya lang natin amen. Natayo din na kayo baklayan the responsibility to provide for our family. But you know, manunga daras, manunga ka nito. Nga i-recite ko dito ay the Lord will provide. The Lord will provide. The Lord will provide. Saan mo ngayon kasi? The Lord will provide. His name is Jehovah Jireh. His name is Yahweh Jireh. The Lord will provide. And true enough, the Lord has provided for us. Iti tiyempo nga kasapulan. Bagang takadan mo, the Lord will provide for you. Lord will provide for you. At sa provision ni Apo Diyos, alam mo nga finances. The Lord can provide you wisdom. The Lord can provide you courage. The Lord can provide you strength. The Lord can provide you the right people. The Lord can provide you a way tapos ikas sagat makayanang iti dagok iti biyag. Amen. Kaya ito makita ni Apo Diyos, tipod no nga panagdayaw, kaya panagtalat tayo kay Kuana, He will not only provide what we need, but He will also richly bless us. Genesis chapter 22 verse 16 to 18. Kapot ang nakita kapot no tapang mating kula ni Yahweh kini Abraham. Because you have done this thing and have not withheld your only son, I will indeed bless you and make your offspring as numerous as the stars in the sky and the sand of the seashores. Your offspring will possess the gates of their enemies. And all the nations of the earth will be blessed by your offspring, because you have obeyed my command. Amen. Pagka tayo man amen di Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Ikaduwa nga title nga itadali nga Apo Diyos, Yahweh Rapha. Tagdaday nga ito dito, dinaga ko nga Rapha. Yahweh Rapha. Nabang natin Rafa dito Rufa tanda. Tinagan ko kumain di Rufo. Nung naman di mamakat, pero ito ka na bangsik. So sino ka natin Rafael. Yung kulang mo na mamakat, nagkatigtugman ka na. Kung ata ni Lolo Mancho, Ralph tinagan tayo. Ralph Mahoney, the great evangelist. Isang Ralph, nagbalit nga Ralph tinagan ko. Yung mata dyan Rafa na tayo, tarap-rap. Yahweh Rapha. Saan naman galing to? Paano naman nabuo itong pangalan, itong title ni Lord na to na Yahweh Rapha or Jehovah Rapha?
Idi ni Moses kiniaaron na pandak kini Pharaoh kat kunada, let my people go, imbaga ni Yahweh. So ba't ni Pharaoh kada, who is Yahweh? Nagiging ka sermon, sino ti Yahweh? Hanggang amunit ang Yahweh, I will not let the Israelites go. Kaya in short, ni Apo Diyos nang ipatulog iti didigra sa nga pulong na klase-klase nga didigra iti Ehipto at nga busaling, nilaw, tukak, locust, inasigan, and finally death to every firstborn kada iti Egyptians. And after that, pinalaya na sila from their slavery in Egypt. Pero nung nakalayo ang mga Israelitas, nakapanunod na kayo official at na, Apa nga, pinapala tayo. Dapat nga, why did we let them go? Awalan na slaves tayo. Wala na tayong mga servants. But kaya ni parang ayun niya. Kaya pinapala tayo. They ride their horses and chariots. Kinamat na din yung Israelitas. Kaya natanunan na yung suda kasi yung Red Sea. Kaya hindi makita na yung Israelitas nga kasi din yung Egyptians na magpatay, magkamat, mag-ala-ala-wala. Nagpanit na, nagsasamit na. They cry out to Moses. Nagdadalagos na. Exodus chapter 14 verses 9 to 12, tulalagay ni Moses, apay awan kaya ito pang itanumang talaga kami sa Egypto, pag dito'y na kami bye-bye na itanong. Grabe di ko nalagay ni Moses. They said to Moses, is it because there are no graves in Egypt that you took us to die in the wilderness? What have you done to us that bringing us out of Egypt? Kapan paano na ba lang di Egypto na ita? Kaya, ito na. Mister, isn't this what we told you in Egypt? Bakit nyo na akong pakialaman? Nalagay Israelitas, leave us alone so that we may serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. Kaya kami busuda, siguro ang pupukaw na ako na doon, at kubing, at masiko, almost million na kita kapanawalan na nagamatakaw kita. At kinamat iso na lang yung Egyptians, at balik nagpupukaw daan, papanig daan, gano'n na kin Moses. Kanimbagay Moses sa verse 13 and 14, hanggang ang tanag! Grabe ni Moses. But Moses said to the people, don't be afraid! Pag sabi sa kanila, don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid! Stand firm and see Yahweh's salvation. He will provide for you today. For the Egyptians you see today, you will never see them again. Grabe na leader. Na-imagine mo yung scenario, nahabol na sila. At sasangit na yung tao, Moses stood up mo na, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtakot. The Lord will be our salvation. Grabe si Moses. Pero ang totoong scenario nasa verse 15. Nasa verse 15. The Lord said to Moses, why are you crying to me? Alam, sangsangit ni Moses yun. When Moses stood in front of the Israelites, he was saying, do not be afraid! Kaya be with us! Kaya na kita! Bakit na the Egyptians? Matay na the Egyptians! But Moses really, kaya napatingawin sa sangsangit ka sa namin ni Diyos. Kaya, madalas sa buhay, especially sa mga people who are under leadership, especially in church setting, maraming beses na ganito. The leaders speak words of encouragement, words of strength, words of comfort. Ngayon, sakto lang mo, di sangit na inihapo Diyos. Hindi po masama umiyak kay Lord. God can handle your tears. Sabi ni Lord kay Moses, sasakit ka. Sasakit ka kanya. Ibagang ka na yung Israelita, move forward! Why are you crying to me? Speak unto the children of Israel that they go forward! Sangsangkot na kibayubay. What a wonderful statement ng baganya po Diyos ni Moses. Move forward. Pakisabi sa katabi, move forward. At times in life na parang alaban na namin yung makrang, alaban namin di malikudan, at isang walang lebat nagdaktal na bayupay.
May palagit ko makanadete nga sa uli ako Diyos, move forward. Agaban teka kabsat. Because God is with us and that should be enough. If God is for us, who can be against us? But imbaut ni Moses di sarokog di baybay, ang mo tayong istorya naggudwa jay Red Sea, nagdalya sa dagiti Israelitas, nangabalasin da in dry land, crossing the Red Sea. Kaya dagiti Egyptians alaga desperado da napatayan, tiniwan dagiti Israelitas, napandaman, nagnanaman ni Red Sea. Ngam di adala ni Jating nga nagsubli ti Danom, kantang mustam. Siguro no siya, di may sa akin, ni Pharaoh, agura kayo. Hindi kayo pakulit to. Pag noto na fisig na muna kayo kalansing, muna kayo to. Paliiwag ko lang ba sila, ano, subli na tamo sa akin. Kasi napasama, kanalagin lang, amin da. Awan hindi naka-escape, amin da. Natay da amin, nagraragsak na yung Israelitas. Una na pakanta ni Moses. This was the first song recorded. Nagkanta ni Moses. Si Maron siya aging nga Miriam. Nagkanta mo lang. The song of Moses and the song of Miriam. Kaya after crossing the Red Sea, they went straight to the wilderness of Shur for 3 days. Nag-stop over the lugar na mawawalan ni Mara. Nang ibig sabihin ka bitter. Dapat dagang di Mara dito. Ano pa ganyan yung pangalan ng Mara? Mara. Ang ibig sabihin ng Mara, bitter. Katanong sa katabi, bitter. Mara, bitter. Kaya eksakto, hindi na panday dyan, nag-stop over da. Minun na ni Danom na dito ang lugar. Napain, itidanom na. Awan pa din naraman ang Danom, ibubon nga napait. Larang si Ado. Ngam napait, awan pa din naraman na. Napait, iti Danom na. Nagreklamo mo na ng Israelitas. At ko na awan man di mainom. Kasi paano to, babies, children, even their livestock, adult livestock, na masapol ka iti Danom. Kaya nagreklamo na ang kay Moses. Kaya nakata ni Moses kinapulos kung tagsakit pa ni Moses kinapo. Kaya ipakita niya po Diyos kini Moses, di may sa kayo. Kaya kung na po si Paktog mo rin ang kayo, nakatang kayo dyan. Baka Stevia. Paktog na sa kayo, at nagbalik niya na samit dyan ano. Nasa verse 26 yan, Exodus chapter 15. If you will carefully, si Mami Diyos na no. Kaya kung ni Moses kadagiti Israelitas, na yung minaw na, okay na, managtamanan, baga ni Moses kadagiti Israelites, basahin namin kaya kapsat ko na. So we cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When we threw it into the water became drinkable. He made a statue and ordinance for them at Mara, and he tested them there. He He said, if you will carefully obey the Lord your God, do what is right in His eyes, pay attention to His commandments, and keep all His statutes, I will not inflict any illness on you. I inflicted on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Diyan nang galing yung word na, I am the Lord who heals you. I am Yahweh Rapha, the Lord who heals you. Pagkatayo namin di Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Pagkatali rin the Hebrew names and Hebrew words. Kaya, ano lang yung promises ni Apo Diyos nga conditional. That is why we have the junction if you diligently obey the words of the Lord and do what is right. No, madalas marami sa mga sakit ng tao ay dahil din sa katigasan ng ulo. Sabi ng doktor, huwag sa matamis, diabetes. Huwag sa mga maaalat, kidney problems. Huwag masyado sa matataba, pagkain. Huwag masyado sa mga matataba, pagkain, ayun. But because we don't diligently obey the doctor's advice, sometimes nagkakaproblema. Ngamuray pa yung nukasta, at dati revelation ni Apo Diyos tinagan na isuna ti Jehovah Rapha,
the God who heals us. Amen! Maraming beses kami ni Mrs. Recite namin itong katotohanan na to, that God is our healer. Ang buhay naming pamilya, kami as much as possible, we don't want to go to the hospital. Kung kahit gaan na pakagandang hospital yan, kahit libre, mabalbali, madini kahit kumain, hindi mapalit yung hospital. Maraming beses nagkakasakit kami, kakasakit ng mga bata. And we keep on declaring that God, you are our healer. God is our Yahweh Rapha. Si Kaapo Diyos, itimang nagas mi. Hindi ko naman pinagbabawal na pumunta tayo sa doktor at hospital. Pwede po tayong pumunta sa doktor. May mga doktor po tayong mga kapatiran dito. Kasi paraan din ni Lord yan kung ano tayong maagasan. Pero wag sana natin kakalimutan that real healing comes from the Lord. The real source of healing ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya di doktor, di maagasan na kasi physical nga sakit tayo. Pero ngayong panahon na to, ang dami ng mga sakit na hindi nakikita. Kaya ang natabi mo, para akala mo, healthy. Pero marami pala siyang sakit. Alam mo man nakabag mo na sakit na. Viral ngayon ang mental health. Ang dami ng may sakit sa pag-iisip. Ada sakit naman, iti emotion na nagdaduma. Nagdaduma ka, baldado iti relationships da. Nagduma ka, grabe iti unforgiveness ti puso da. Masakit da. Tanong nga sa katabi, may sakit ka ba? Kaya, ni Apo Diyos, ni Bundaw nga makaitay iti bangkar. Halang na basta pa nakaagas, bangkar. Podno nga panakagas, especially in our spirituality. Only God can really heal our hearts and our spirits and our souls. Okay? So tayo kung mga i-deklara that God is my Yahweh Rapha. Amen. May katalo na naganap ng Diyos. Ado dito, 7, talo ka lang. Maudit. Yahweh is not only our Jehovah Jireh, He is not only our Jehovah Rapha, He is also our Jehovah Nisi. N-I-S-S-I. What naman Nisi or Nishi? I heard it said Nishi, Nisi, whatever you say. Basta N-I-S-S-I, Yahweh Nisi. Kas ano mo nga nabuo na tinganagan ni Apo Diyos. Kas ano na nga ni Apo Diyos as Yahweh Nisi. Nagtuloy nga nagdala sa the Moses, the Israelites. Kaya noong nakarating sila sa Rephidim, may isang lugar na tinagan na Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekites from behind unprovoked. So in swear ni Apo Diyos that I will annihilate Amalekites. Ano, alala ito history, baga na kini Saul, ibusin niyo aming Amalekites. Baga na kini David, ibusin niyo aming kapututan na kini Amalekites. Kasi wala namang ginagawang masama ang mga Israelites, makipagnadalaan ko ba? But then suddenly, Amalek, hindi kapututan na, they tried to make war with the Israelites. Kaya imagine mo nung panahon na to, yung mga Israelitas, hindi pala sila trained nung panahon na to. Karkarwar na pala ng Egypto, kaya amo na igaman ng pala, ken, barita. They were untrained because they were slaves for 400 years. Kaya bigla na agday, di mga atake ka na pala. Kasta ko ba kada tayo? Iba kada tayo, dahil Brother Keanu nga martial arts. Dahil hibnay nga taekwondo. Liban nga taekwondo. Ano ba ito? Ano, taekwondo. Marami na natin. Magteta, dati mabalik tayo nga isang. But the Israelites during their times, they were untrained. Kumbaga, they are sitting ducks. Batangag dawanan. At dahil kay Amalekites kamang atake kada kwada. Kat si Moses napamanan kina Apo Diyos. Sangit pa rin. Kinala ako sa tukong ng Joshua. Dapat nagat ni Joshua rin doon. Nagnagat ni Joshua, praise God. Sabi ni Moses kay Joshua, at pili ka na naging lalaki na mabaling na makikupan.
hirap siguro, no? Kahit na alam ko, ang alam nyo, hawakan ay martilyo at palak at gabyon at alam nyo. Ang pili kayo, kalagin nilang lagi, na mabalin nga makigubat. Nagkulang ni Moses, tomorrow, I will stand at the top of the hill with the rod of God in my hand. Ganito yung pakistoryahan niya, no? Tinataas ni Moses yung kamay niya, natatalo sila. Pag binababa naman niya, natatalo yung mga Israelites. Grabe, no? Isa nga nung nakita ni Aaron ng Hor yung sitwasyon, tinukulan na siya yung mga, si Kaka kinalaigan. Tinukulan na siya yung mga, tapos saan niya bumaba? Agingga na sunset, katangabang na kita Israelitas. Amen! Agingga na nilong ng tinit, they won the battle and trained people winning the war. Nanalo sila Joshua sa digmaan, hindi dahil magagaling sila. Kasi hindi na sila magagaling sa digmaan. First na digmaan nila ito from Egypt. Nanalo sila because they have Yahweh Nisi with them. Ang ibig sabihin ng Yahweh Nisi, the Lord our banner. Amen. Ano ba nalagay yung verse ko doon? And Moses built an altar and named it, the Lord is my banner. Ni Apo Diyos iti flag ni. Ni Apo Diyos iti victory ni. Amen! Yes. The Lord our victory. Nagtagumpay sila Joshua, hindi dahil malalakas sila, but because God was with them. The God of the battle, the God of victory. Handa ka na po na. Pero pang isa, nanalo sila sa digmaan kasi merong isang malakas manalangin para sa kanila. Pagkitanong sa katabi, malakas ka bang manalangin? Baka malakas ka lang, kumang. Nanalo sila, hindi dahil malalakas ang army nila, kasi mahina naman talaga. Nanalo sila dahil merong malakas manalangin sa kanila. Alam mo ba kung si Moses? Pero dapat sa pamilya, dapat merong isang malakas na lalaki. Mga takaaban mo, dapat si Kanadyan. Dapat napigsa ka, guro. Dapat merong malakas manalangin sa isang pamilya. Dapat ang amin kayo. Handa ko man din napigsa, may kararag na. Napigsa nga, kararag. Ganda tayo ko man ito HCIR, napigsa ko man kararag tayo. Amen. You know, most of our victories in life that gamuta ada langing kararag tingka. You know, the banner represents iti panakimay-maysa tayo kiniapo Diyos. Katulad tayo mga Pilipino, alati flag tayo, kaya among mga Pilipino ka, among makipagmay-maysa ka iti nasyon ng Pilipinas. The banner represents our unity with our nation. Same is true when we say God is our Yahweh Nisi. Magbaga tayo makipagmay-maysa kami, makipagmay-maysa tayo iti Diyos. Amen. Banner also represents our victory. Amon ti gubgubat iti no mga bagda. Muna kami ganda, puuran da aming flag ti kalaban na. They will burn down, they will tear down the flags of their enemies, and they will lift up their own flag. Magbaga na kami di nang nabak. When you say God is your Yahweh Nisi, it means na magbagang na Apo Diyos, you are our victory. Apo Diyos, magipagmaymay sa kami king ka. Amen. Amen. You know, in every season of our lives, there are battles na umagala tayo. Adda, kung nadahapang lumaklakay ka, tumitindi yung mga battles na haharapin mo. Kasi hanggang mabalin mo na, naging gano'n na 1+1 ka lang na sulsulbaran. Kita kasal naging gano'n at 1+1 ka lang na sulsulbaran. Kaya kami na, ibang pasko. Dapat ba nag-advance ka at habang lumaklakay tayo, hindi yung mga battles sa buhay. But in every season of our lives, ang motto tayo that we are united with God through faith in Jesus Christ. Ang motto tayo na Apo Diyos, itibaligi tayo. Oray manong Amalek, oray manong Amalekites, oray manong Egyptians, oray manong battles itibiyag. Ang motto tayo nga mangabak tayo. Amen!
Because Jesus already won the victory. Nalpasan ka ng abang ni Kristo. Huwag mong tratuhin ang sarili mo na parang talunan. Because God is our Yahweh Nisi. God is our banner. God is our victory. And if God is for us, who can be against us? That is the God that we worship. Amen. Nagdaya o tinagan ti Apo. Ano po yung mga battles na kinakaharap natin ngayon? It could be your finances, be your family, be your children, be your career, be your own self. Hindi mayan, you don't have to fight the battle alone. Hindi mo kailangan labanin yung battle na yan na mag-isa. Because God is our Jehovah Nissi. God is our Jehovah Rapha. God is our Jehovah Jireh. We thank you for the revelation that you have given us today about who you are. We thank you for you are not a distant God. We thank you for you are personal, relational. Kas pasano ako Diyos ngayon, ang amo ibagin. Pagnagan mo, may tao na nuna. Yung amo magkali ako Diyos, may make your name manifested in the needs of each and every one of us. Ma'am, ang muli ko masika ako Diyos. As our Jehovah Jireh, the God who will provide for our needs. Ma'am, ang moment ko masika ako Diyos is Yahweh Rapha, the God who heals our sicknesses and infirmities. Ma'am, ang moment ko ako masika as our Jehovah Nissi, the God our banner, the God our victory. We thank you, Lord, for your words today. Palayawan ka. Ituloy mo ang nis na tunggal sa kalaan. Bless your people. Bless your church. Jesus' name.